Ngayon naman ay talakayin natin ang problem solving with patterns. So, ang una ay terms of a sequence. An orderly list of a number such as 5, 14, 27, 44, 65 to the end. Okay? Ang tawag daw natin dun sa given data na yan ay sequence. Okay? Yung pattern ng mga number na yan, ang tawag mo dyan ay sequence. Okay? So, yung nakikita mong dot na yan hanggang to the end. Okay? Yan yung pinaka-last term ng pinaka-sequence na yun. That is the end term. Okay? So, ang tawag mo doon sa bawat number na nakikita mo sa sequence mo, yan, 5, 14, 27, and so on, ay terms. Okay? So, yung unang number na nakikita mo, ang tawag mo doon ay first term, second term, third term, fourth term, and then fifth term, up to the end term. Okay? Now, kapag nilaliman mo ang pag-aaral dito sa pattern and sequences na ito, may mga formula o expression na ginagamit para makuha mo yung mga susunod na term. Okay? So, yung bawat term na yun, nire-represent natin, okay, ng pinaka-variable. Okay? Yung first term natin, ang variable na ina-assign natin doon, a sub 1. Yung second term naman, a sub 2. And then the third term is a sub 3. And yung pinaka-last term, which is the a sub n, which is the end term. Okay? So, ganun yan. So, pag nagbasa ka ng mga problem dito, makikita mo may mga formula siya. Kunyari, a sub 1, okay, plus 9, kunyari. Okay? Yan. So, ibig sabihin ko, ang first term mo is 5. 5 plus 9, that will give you 14. So, lalabas ito. Parang ganon. Okay? May expression siya na ginagamit para ma-produce mo yung pinaka-sequence na yun. Okay? So, dito tayo sa difference table. So, gumagamit tayo ng difference table kapag sa tingin mo yung mga sequence na yun ay hindi pwedeng ma-prove using addition, multiplication, and division. Okay? So, meron tayong difference table na ang ginagamit natin ay difference para makuha natin yung pinaka-flow ng pinaka-pattern dun sa isang sequence na yan. Okay? So, dito tayo sa first difference. Okay? So, given ka ng sequence na 2, 5, 8, 11, and 14. Okay, ito. So, kung mapapansin mo, pwedeng addition dito. Okay? Kasi, mabubuo ko yung pattern kapag nag-plus 3 ako na ng plus 3. So, 2 plus 3, that will give you 5. And then, 5 plus 3, that will give you 8. 8 plus 3, that will give you 11. Then, 11 plus 3, that will give you 14. Pero, pwede din kang gumamit ng difference dito o mag-subtract ng pinaka-value para makuha mo yung pinaka-pattern niya. Kung magsisimula ka dito, okay, sa 14, sa pinaka-highest number, 14 minus 11, that will give you 3. Oh. Tapos 11 minus 8, that will give you 3. And then 8 minus 5, that will give you 3. And then 5 minus 2, that will give you 3. Okay? So, kung mapapansin mo, paano kung mapapalabas yung pinaka-term, okay, kapag galing ka sa 14, 14 minus 3, that will give you 11, and then 11 minus 3, that will give you 8, and then 8 minus 3, that will give you 5, and then 5 minus 3, that will give you 2. So, mabubuo mo tong pinaka-sequence na ito. Okay? So, kapag gumamit ka ng difference. So, yung pinaka ginamit mo niya, kaya siya tinawag na first difference kasi dun sa unang subtraction ng data mo, nakuha mo na yung pinaka-constant value ng pinaka-sequence na yun. Okay? So, kailan naman nagkakaroon ng second difference? So, let us have another example which is 5, 14, 27, 44, and then 65. Okay? So, para mabuo natin, okay, yung pinaka-difference niya, magsimula ka dun sa pinaka-last term. 65 minus 44, that will give you 21. And then, 44 minus 27, that will give you 17. And then 27 minus 14, that will give you 13. And then 14 minus 5, okay, that will give you 9. So, ibig sabihin doon sa unang subtraction ng pinaka-sequences na yun, first difference ang tawag natin, no? Kasi unang subtraction yun, kaya first difference. Walang constant value na lumabas. Okay? So, baka nasa second difference yung pinaka-constant value na hinahanap mo doon sa pinaka-pattern na yun. Okay? So, gumamit tayo ulit. I-subtract natin yung pinaka-sequence na nakuha mo doon sa first difference. Tapos, i-subtract mo yung bawat data na yun, baka doon lumabas yung pinaka-constant value. So, 21 minus
17, that will give you 4, okay? And then 17 minus 13, that will give you 4. And then 13 minus 9, that will give you 4. So, ibig sabihin, doon sa second difference mo, napalabas mo na kagad yung pinaka-constant value, which is 4. Okay? Now, paano ngayon lalabas yung pinaka susunod na sequence dyan? Okay, ganito yun para malaman mo kung ano yung susunod na mga sequence. Okay, diba dito sa second difference, alam mo kagad na ang data dito ay, okay, ibayin natin yung sulat. Okay, ito 4. Yan, kasi constant value yun. So, para makita mo yung number na susunod dito, ito at saka ito, pag-a-addin mo 21 plus 4, that will give you 25. Yan. And then, para makuha mo yung susunod na term, ito naman ang pag-a-addin mo. 25 plus 65, that will give you 90. Yun. Okay? So, pero may mas madali dyan. Okay? Bibigyan kita ng technique dyan para hindi ka ganun yung flow mo. Ito yun. Okay? Pabayin natin yung color. Ito. Yan. Pag inad mo yung buong diagonal na yan, you will get a value which is 90 then. So, 21 plus 4, that will give you 25. 25 plus 65, that will give you 90. So, mas madali yan. Kasi yung proseso na tinuturo ng ibang libro na ganun ang gagawin mo. Parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay? Okay, let's have another example para maintindihan mo yung paggamit ng first, second, and third difference. Okay? Dito tayo sa example number 1. Predict the next term of a sequence. Use a difference table to predict the next term in the sequence. So, 2, 7, 24, 59, 108, and then 207. So, kahit mag-add ka dyan, multiply at mag-divide, okay, hindi mo makukuha yung pinaka-flow ng pinaka-pattern sa sequence na yan. The only options left for you para makuha mo yung pinaka-sequence niya ay gumamit ng pinaka-difference table. Okay? So, let us solve this problem. So, dito muna tayo sa given data. Ilatag mo siya. Ayan, hanggang dito. Okay? So, ito yan. Okay? So, 7 minus 2, that will give you 5. And then 24 minus 7, that will give you 17. 59 minus 24, that will give you 35. And then 118 minus 59, that will give you 59. And then 207 minus 118, that will give you 89. So, doon sa first difference, yung unang subtraction na ginawa mo, okay, wala pang common pattern. Okay? So, ibig sabihin, wala sa first difference yung pinakasagot. Baka na kay second difference. So, subukan natin. Using the second sequence ng first difference mo, okay, yun naman ang gagamitin mo dito para makuha mo yung second difference. So, 17 minus 5, that will give you 12. And then 35 minus 17, that will give you 18. And then 59 minus 35, that will give you 24. And then 89, okay, minus 59, okay, that will give you 30. So, sa second difference mo, wala pa rin constant value na lumalabas. Okay? So, baka nasa third difference yung pinakasagot. Okay? So, tignan natin. So, 18 minus 12, that will give you 6. And then 24 minus 18, that will give you 6. And then 30 minus 24, that will give you 6. So, kung mapapasin mo doon sa pangatlong subtraction na ginawa mo ng sequence doon sa second difference mo, nagkaroon ka na ng constant value which is 6. So, ibig sabihin, lumalabas na yung pinaka-data, okay, ay naglalaro dito sa value ng 6 na ito. Okay? So, paano natin makukuha yung susunod na term? Okay? So, alam naman natin, di ba, yung susunod na term dito sa guhit na to ay 6 din dahil constant value na siya, di ba? So, ito yun. Okay? So, yung term para dito sa susunod na to, paano naging 30? Kasi ito yun, 30
plus 6, that will give you 36. Okay? Para makuha mo naman yung susunod na term sa first difference mo, which is ito, yung 36 na to, add mo dun sa pinaka last term dun sa first difference mo, 89 plus 36, that will give you 125. And then, para makuha mo yung susunod na term, ito na yun, 207 plus 125, that will give you 332. So, alam mo na, ang susunod na term dito sa 207 na to ay 332. So, that's how you get the next term kapag gumamit ka ng difference table. Okay? So, dito din, pwede mo i-apply ang ginawa natin kanina, okay, para makita mo yung 332 kung hindi natin susundan tong procedure na ginawa natin kanina. Okay, ito yan. I-add mo lang yung buong diagonal na yan, you will get the next term. So, 36 plus 89, okay, that will give you ilan? That is 5, 10, 11, 125. So, 125 plus 207, that will give you 332. Ganun pa din. So, mas madali ito kaysa yung procedure na itinuturo ng libro na ganoon. Okay? So, basta yung pinaka-diagonal data niya, i-add mo lang lahat yun, you will get the next term. Okay? So, lagi mong tatandaan, kaya may first, second, third differences o magkaroon mo ng fourth to fifth. Okay? Kasi, hinahanap mo yung pinaka-constant term na value na magiging pare-pareha sila. So, sa first difference, kaya siya tinawag na first difference kasi yun yung unang subtraction na ginawa mo doon sa sequence mo. Kaya naman siya tinawag na second difference kasi pangalawang subtraction ang ginawa mo doon sa sumunod na nakuha mong sequence doon sa pinaka-first difference mo. And then, kapag kinuha mo ulit yung subtraction dito sa second difference mo para mabuo mo yung susunod na pattern, ang tawag mo na doon ay third difference. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang Fibonacci sequence. Ang Fibonacci sequence daw ay mga numbers kung saan ang bawat term ng mga preceding term niya, pag in-add mo, yun yung susunod na term. Okay? Ang tawag natin doon ay Fibonacci sequence. Okay? So, ito yan. Okay, ng pinaka-sequence ng Fibonacci mo na pinag-aralan mo na ito sa chapter 1. Okay, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. So, sa definition niya, yung two preceding terms, pag kinuha mo yung sum nun, makukuha mo yung pinaka-sumunod na term. Kaya 1 plus 2, that is 3. 3 plus 2, that will give you 5. And then 8 plus 5, that will give you 13, and so on. Okay? So, kaya naging ganito yung pinaka-formula ni Fibonacci. Okay, f sub n is equal to f sub n minus 1 plus f sub n minus 2 for n is greater than or equal to 3. So, ibig sabihin, magsisimula yung term kapag 4 pataas na yung magiging data mo. Okay, kasi n is greater than 3. Okay, so, dito, okay, nasinol na natin ito sa chapter 1. Let's have an example para makita mo ba't natin binalikan itong topic na to. Kasi may formulang i-introduce sa'yo na mas madali para masolve mo yung pinaka-sequence ni Fibonacci. Okay, so sa number 1, use the definition of Fibonacci numbers to find the 11th Fibonacci numbers. Okay, so kung ano ba yung 11? 2, 4, 6, 8, 10. So, ang 10th term sa Fibonacci ay 55. Okay, so 55 plus 34, that will give you 89. So, ibig sabihin, ang lalabas na dito dapat sa'yo ay 89. Okay, so tingnan natin. Using the formula, f sub n is equal to f sub n minus 1 plus f sub n minus 2. So, ang n natin, ang pinapahanap na term ay 11, di ba? O, 11th term. So, substitute mo lang siya. Kaya naging f sub 11 is equal to f, tapos sub 11 minus 1, and then f 11 minus 2. And that will give you f sub 11 is equal to f sub 10 plus f sub 9. So, ano ba yung 10th term at saka 9th term? Ito ang 10th term, ito yung 9th term mo. So, kaya naging, okay, sinubstitute mo yung 55 and 34 dito sa equation na to. Kaya naging 55 plus 34, that will give you 89. Okay? So, yan yung pinaka-long method sa pag-solve ng pinaka
sequence ni Fibonacci. Pero yung susunod na topic na ito, yun naman yung magtuturo sa iyo na you don't have to use this long method para makuha mo yung pinaka term na hinahanap mo doon sa pinaka sequence ni Fibonacci. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang Binet's formula. Itong Binet's formula na ito ay ginagamit para sa pag-determine ng sequences ni Fibonacci. Ito yung pinaka-short method na hindi ka dumadaan doon sa pinaka-long method na ginawa natin kanina. Okay? So, ang pinaka-formula ni Binet's formula sa pag-determine ng Fibonacci sequence ay ito. Okay? F sub n is equal to 1 over ng square root of 5 times the quantity ng 1 plus square root of 5 over 2 quantity to the n minus ng 1 minus square root of 5 over 2 quantity to the n. So, yan yung pinaka-formula niya para masolve mo yung pinaka-sequence ni Fibonacci. So, para maintindihan mo kung paano ginagamit ito, let's have an example. So, sa number 1, use Binet's formula and a calculator to find the 20th Fibonacci number. So, katulad nito, kung long method dito, napakahirap nito. Kasi babalikan mo na naman yung isa-isa yung bawat term hanggang makarating ka sa pinaka 18 at saka 19 para lang makuha mo yung pinaka 20th term. So, ginagamit sa Binet's formula para hindi ka dumaan doon sa mga ganong proseso na magpapahirap sa'yo. Okay? So, let's use the Binet's formula para sa pag-solve ng 20th Fibonacci number. So, sabi natin, ang n mo ay 20. Okay? Kasi 20th term ang hinahanap. Substitute mo lang yung 20 sa formula. Kaya naging f sub 20 is equal to 1 over square root of 5 times the quantity ng 1 plus square root of 5 over 2 raised to 20. Kasi yun yung n. Okay? And then, minus ng 1 minus square root of 5 over 2 raised to 20. Okay? So, kapag pinindot mo sa calculator, yan ang lalabas sa sagot sa iyo ay 6,675. Okay? So, yung mga iba sa inyo na hindi marunong gumamit at pindutin ito sa calculator, ganito yan. Okay? Ito muna ang pindutin mo. Yan, yan. Ang gagawin mo, pindutin mo si 1, okay, plus square root of 5. Okay, yan. Square root, tapos pindutin mo si 5. Yan. Yan yung lalabas sa'yo. Okay? Tapos, lagyan mo ng parenthesis parehas yun. O, yan. Tapos, divide. Pindutin mo yung divide. O, yan. Tapos, pindutin mo yung 2. Okay? Tapos, lagyan mo ulit ng open at saka close parenthesis. Tapos, pindutin mo yung may ganito, yung may raise. Tapos, pindutin mo 20. O, yan. Yung ginawa mo na yan, ito yan. Okay, pag pinindot mo yan. Tapos, minus, okay, ganun ulit. Okay. Dalawang parenthesis, okay, tapos pindutin mo si 1, minus, pindutin mo yung minus, tapos pindutin mo yung square root, tapos pindutin mo si 5, okay, tapos, close parenthesis, okay, tapos, pindutin mo yung divide. Okay. Yan. By 2. Tapos, close parenthesis. Tapos, erase mo ng 20. O, yan. Tapos, equal. O, yan. Yung sagot na makukuha mo ngayon, okay, yung nakuha mong answer, okay, na nakuha mong sagot, okay, i-times mo, okay, ng parenthesis, tapos 1, okay, divide, okay, ng square root, tapos pindutin mo si 5, tapos close parenthesis, tapos lalabas na yung sagot na 6,675. Yan, ganun yung pagpindot niya sa calculator. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang Pascal's triangle. Sabi niya, ang Pascal triangle daw ay number pattern kung saan yung first at saka last number nito ay sa bawat row ay 1 at yung every inner number daw nito ay nabubuo kapag inad mo yung dalawang numbers sa ibabaw nito.
Okay, so ito yun. Okay, ito yung Pascal triangle. So yung kapag sinundan mo yung definition niya, okay, lahat ng pinaka first at saka last number ay laging 1. Okay, tapos yung number daw ay sa gitna ay nabubuo kapag inad mo yung number sa ibabaw niya. So kaya nagkaroon ng 2 dyan kasi 1 plus 1 is 2. Oh, yan. Katulad nito, kaya nabuo yung 3 nito, 1 plus 2 is 3, and then at dito ka naman sa kabila, 2 plus 1, kaya naging 3 ito, and then 1 do sa bawat magkabilang dulo. So, doon nabuo yung Pascal triangle. Okay? So, delete natin yung para makita nyo. So, dito sa table, okay, yung pinakauna na number, row 0 yun. Okay? Yung pangalawang 1, 1 na nakita mo number, row 1, and so on. Okay? So, pag tinignan mo, paano nabuo itong pinaka-term na ito, itong pinaka-table. Sa row 1 mo, okay, ito, dito tayo sa row 1. Okay, 1 plus 1, that will give you 2. Okay? 1 plus 2 plus 1, that will give you 4 sa row 2. And then, 1 plus 3 plus 3 plus 1, that will give you 8. Okay, so ito yun. Yung mga data dito, sum yun nung bawat row. Okay, dito sa row 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Okay, so makikita mo kung paano nabubuo yung pinaka-sequence ng bawat row. Okay, kapag kinuha mo yung pinaka sum nito. Oh, kaya kung makikita mo 2, 4, 8, 16, 32, okay, and then 64. So makikita mo lahat ng data per row naka times 2. So 2 times 2, 4. 4 times 2, that will give you 8. 8 times 2, that will give you 16. So malalaman mo pag pinahanap niyo yung pinaka-row 10, okay, ano yung sum ng pinaka-row 10 ng pinaka-Pascal triangle, masusundan mo dito sa sequence na ito. Okay? Now, sabi niya, kapag pinag-add mo, okay, yung pinaka-diagonal ng pinaka-Pascal triangle, makikita mo daw yung pinaka-sequence ni Fibonacci. Okay, so kaya dito, tingnan mo, 1, and then 1, and then dito yan, ito, parang ginanon niya. Yan, tapos ito, tapos ito, yan. So, yan, makikita mo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. That is the Fibonacci sequence kapag kinuha mo yung sum ng diagonals ng Pascal triangle mo. So, mapapansin mo ganun ka galing ang gumawa ng mismo mga bagay-bagay na nasa paligid natin na yung pinaka Fibonacci sequence or the golden ratio ay nakikita mo sa bawat flow, okay, ng bawat bagay. Okay? So, ito si Pascal triangle ay nakakatulong kapag gusto mong kuhanin yung pinaka-binomial expansion, okay, ng isang expression. No? Ito yan. Yan yung pinaka-formulang susundin mo para expand mo. Diba? Dati, hirap na hirap tayo na kapag kunyari x plus y, okay, squared. Oh, yan. So, 2 beses mo daw yung multiply yung x plus y na yan. Tapos, para makuha mo yung pinaka-expression niya. Yung pala, gagamitin mo lang tong Pascal triangle na to, makukuha mo na kagad yung pinaka-expression, no? Pinaka-expansion ng binomial na yon using the Pascal triangle. Okay? So, yun yung gagawin natin susunod para makita mo kung paano ginagamit itong Pascal triangle na ito. Okay?